Essentially, walang jurisdiction or authority ang Korte Suprema o anumang korte na pag-usapan balangkasin at siyasatin ang problema ng PhilHealth dahil Solicitor Guevara ginisa sa ginawang oral arguments ng Supreme Court laban sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Isinagawa nga ngayong araw ang oral arguments sa kaso nila Pimentel et al. Dahil umano sa unconstitutional na paglipat ng pondo ng PhilHealth na halos umabot ng 60 bilyong piso. Matatandaan natin na naglabas ng desisyon o temporary restraining order ang Korte Suprema upang pigilan ang paglipat ng pondo sa National Treasury na halos umabot na sa 60 bilyong piso ang naililipat. Ngayon sa ginawang oral argument ni Associate Justice Di Maampao dito ay kanyang kwenisyon ang ilang probisyon sa konstitusyon na nagbabawal sa paggamit ng reserve fund ng PhilHealth sa kahit anong uri ng proyekto na paglilipatan ng pera dahil nakasaad umano doon na gagamitin lamang ito sa pangkalusugan ng mamamayan. Sa ginawang rebatal ni Solicitor General Guevara ay dito kanyang ipinaliwanag ang ibang probisyon ng konstitusyon na basihan umano nila upang mailipat ang pera ng PhilHealth sa National Treasury dahil sa mga mas importanteng bagay na paggagamitan nito. Matatandaan natin na halos zero budget o walang pondo na ibinigay ang pamahalaan sa subsidy ng PhilHealth dahil umano meron pa itong reserve fund na hindi pa nagagamit. Dati na itong tinututulan ng ibang individual dahil umano prioridad dapat ng gobyerno na bigyan ng mas malaking halaga o pondo ang pangkalusugan ng bawat mamamayan. Samantala nagsalita naman rin si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa ginawang oral argument ng Korte Suprema niya. Isa itong malaking kontrobersyal dahil umano hindi po pwedeng galawin ang pera ng PhilHealth para lamang gamitin sa ibang proyekto na pinunduhan ng gobyerno. Labag raw ito sa ating konstitusyon. Ngayon upang ating mas maunawaan ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Jurisdiction, essentially walang jurisdiction or authority ang Korte Suprema o anumang korte na pag-usapan balangkasin at siyasatin ang problema ng PhilHealth dahil yun daw po ay naaayon o base sa wisdom ng Kongreso. Mali naman ho yata ang pagkaunawa yun sapagkat meron na po kasi existing Republic Act yung syntax law na siya ang pinagkukuhaan ng funding ng PhilHealth o yung Universal Healthcare Law. So tapos na po yung wisdom doon Nung naipasa na yung batas, tapos na yung wisdom ng legislative. Enforcement, implementation, execution na lang ho. Hindi 89.9 billion. Subalit nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, kaya 60 billion na lamang ang nakuha nila. But in the course of the oral argument that somehow I'm able to follow kahit busy po tayo sa kampanya, napapakinggan natin na tila ang direksyon ng gobyerno, ng abogado ng gobyerno, ay mauwi ito sa tinatawag nating political question doctrine. Meaning, sa batas ay hindi pwedeng siyasatin o riratin o tanungin ng isang co-equal branch yung wisdom ng isang kagaya ng legislative department. Hindi sila pwedeng tanungin doon sa wisdom ng ginawa nilang aksyon. Subalit hindi na po ito kasi pagpasa ng batas. Meron ng batas na existing, yung syntax law, kung saan 80% noon ay nakalagak automatic pang pondo ng PhilHealth. Kaya hindi pwedeng kunin yung pera ng 60 billion ng PhilHealth at lalo ngayong taon hindi rin pwedeng bigyan ng zero funding or zero budget or zero allocation or appropriation ang PhilHealth. So hindi na po wisdom yun. Kaya lang doon pinipilit, doon pinipihit at tinatahak ng abogado ng gobyerno yung kanilang argumento. Kay Antonio Go watching from Ilagan, Isabela. Kay Andro Plaza Argana watching from Taiwan. Kay Josephine Caparoso Goldsmith. Hi po, Attorney Vic watching from Adelaide, Australia. Kay Chicks Cuenca watching from Bacolod City. Dito naman po S. Dizon Store. Good morning, Attorney Vic from Albuquerque, New Mexico. Team Suka Solid. Salamat. Si Hermie Culibao. Mabuhay si Attorney Vic. Kay Raysam, walang kaya. Ay, Asam. Attorney Vic Rodriguez, number 56, Maisog, Filipino, abogado. Thank you, Raysam. Kay Junaline Masion, attorney, yung sa COMELEC, pag-usapan din ho natin yung aksyon ng COMELEC laban doon sa isang nagpahayag lamang ng kanyang reservation regarding the vulnerability of the automated election system to be used this May 12, 2025 election. Kay Sabrina, number 56, Attorney Vic Rodriguez, yung mga gusto pong sumali, maaari po kayo sumali, ulitin ko, maglagay lang ng hashtag number 56, watching from
At buksan lamang ho yung camera, yung ating ground roll. Buksan lamang ho yung camera at bawal ang bastos at mambastos. Kay Adonis, The Divas, vote straight, Team Suka, salamat. Kay Jessie Lou Tooms, gandang gabi, Attorney Vic. At kay Sherwin Yap ng Cebu, kay Francisco Relativo Jr., OFW, Saudi Arabia, kay JM Deliosa, Quezon City, kay Isagani Villamor ng Caloocan, kay Marites Escoto ng Manila, at kay Joveneline Perez, Tondo, Manila. Siya nga ho pala, tulungan po ninyo akong mangampanya at magagawa po natin ito. Sana ho mag-like at mag-share po kayo. Importante po yung share para sana higit na marami ang makakanood ng ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Pasensya na mo kayo. I'm not in the best of health now. But hanggat wala po tayo sa daan at sa campaign sortie, sinisikap ko po na magkaroon tayo ng diretsyong ugnayan sa inyo. So yan po yung halaga ng pagkakautang ng Pilipinas, 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalaga rin yung ating sinampang kaso questioning the constitutionality of the 2025 budget. At bukas nga ho ay gaganapin yung preliminary conference sa Korte Suprema kung saan ay first time makikita ng mga abogado natin ano ba yung isinumiting enrolled bill kung meron, at meron daw, ano ba yung enrolled bill na sinumite, ito ba'y may blanco o wala, ito ba'y pirmado o hindi. Mahalagang malaman natin sapagkat babalik po tayo, matatandaan ninyo yung atin nung unang pinakita sa inyo na final, approved, ratified, and signed by Bicameral Conference Committee report. Makikita natin dito, tinatakan ng House of Representatives Bills and Index Service na na-receive nila noong December 11, 2024. Pag ito po ay isinumiti na, wala na pong ibang gagawin. Tapos na po yung proseso ng pagpasa ng budget. Tapos na. Ang mangyayari na lang dyan, mag-i-imprenta na lang ho ng enrolled bill. Kaya hinihingi natin yung kopya, yung original copy ng enrolled bill, upang makita natin yung enrolled bill ba may blanco rin kagaya po nito o meron ng laman. Dahil kung meron ng laman, meron pong naganap na krimen. Sapagkat tapos na yung budget process o yung siklo ng pagpasa ng budget. Dapat po yan ay printing na lamang. At yan nga po nung lumabas, nung unang-una itinanggi at nung naipit na, sinabi, meron daw naglagay ng mga halaga, ministerial duty na lamang daw po yun, at ang itinuturo ay ang mga matitinong empleyado ng Kongreso, ng mababang kapulungan at ng Senado na miyembro ng tinatawag nating Technical Working Group. Yung Technical Working Group, humingi po tayo ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. At yun nga ho, tayo ay sinagot ng, ang sumasagot pa lang ho ay yung Office of the Senate Secretary. Wala pang sagot yung Secretary General ng House of Representatives. Ang sagot nila, tayo po ay refer. Tayo po ay itinuro doon sa legal department ng Senado. So hindi rin po tayo binigyan ng listahan ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. Paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi naman po natin titugisin yung mga matitinong empleyado ng gobyerno. Ang atin lamang, since sila ang inilaglag na una nung kongresista ng Marikina, siya nagsabi na mga empleyado ang nag-fill up nito, kaya natin hinihingi yung mga pangalan ng Technical Working Group. Nang sa ganun, sa pagbibuild up po natin ng criminal case, pati sa pag-iimbestiga, meron man tayong pangalan at makausap po, kayo ba talaga ang nag-fill up nito? Kung hindi kayo, maaari bang sabihin ninyo dahil tila linalaglag na kayo ng organisasyon ng Kamara o ng mababang kapulungan. Subalit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang sagot. Yan din yung mga hinihingi po ng hakbang ng maisog, yung tinatawag nating kasalatan ng transparency at accountability ng kasalukuyang gobyerno. Hindi lamang ng Executive Department. Makikita rin natin dito, hihingi tayo ng listahan at sila naman na nagsabi, pati yung isang senador sinabi, inutos na lang niya sa kanyang mga empleyado na sila na maglagay ng laman dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. At nung tayo humihingi na ng listahan ng mga pangalan, ayaw naman nilang magbigay. Siguro natauhan sila, na-realize nila, inilalaglag nila yung kanilang mga matitinong empleyado, at pagka nagalit naman yung empleyado, syempre, magtuturo na yan, sasabihin na niya kung sino talaga yung malikot na kamay na naglagay ng halaga dito sa Blancong Bicameral Conference Committee report. At Bonbon is watching. Si Hope Solera, hello, Attorney Vic Rodriguez watching from Sweden. Kay Vitor Bisontay, Team #PDP Laban, Team Suka.
Apple user 924976. Ba't ka palaging nagsusulat? Sapagkat para matandaan ko po lahat ng mga tanong ninyo at matandaan ko yung mga sinasabi ko dahil nakaugalian ko na po, part na ng aking disiplina. Hindi po ako pwedeng lumakad ng walang notebook at walang ballpen. Dahil lahat po ng ating dinidiskurso, nag-aaral po tayo, lahat ng nababasa ko, isinusulat ko, dahil mas madali ko pong matandaan. At yan yung habit na nabuo ko na through the years, kahit nung ako'y nasa law school, hanggang sa ngayon, abogado tayo, dala ko po itong aking magandang pag-uugali naman. It has served me well, and I have no reason to leave or drop this good habit now. Si Joanne OFW, Singapore, good evening, Attorney Vic from Singapore. Hi, Joanne. Si Leonor Baltasar Carlos, number 56, watching from Israel. Kay Alan D, Attorney Vic, salamat. Kay Mamshi Kulotsky. Mamshi Kulotsky, Attorney Vic Rodriguez, excited much to see you on Sunday here in Hong Kong. Kay Teresa Solis Cortel, number 56, watching from Butuan City. Kay Maria Lailani A, salamat po sa pag-defend ng budget, Attorney Vic. I convinced ko buong family ko to vote for you. Number 56 at buong PDP slate, God bless. At kay Elijah Bellarmino, more power to you, Attorney Vic Rodriguez. Sana ay ma-share ninyo itong ating ginagawang live, itong ating pahina. Nang sa ganun ay higit po marami at mas maging interactive ang ating pong usapan. Maraming salamat. Kay Mabel de Guzman, good evening po, Attorney Vic, watching from Davao de Oro. Galing po tayo dyan last week. Medyo maulan at mainit, kaya po siguro sa pabago-bago ng panahon dito po sa Metro Manila naman ngayon, sobrang init. Kay Felix de Guzman, watching from New Zealand. Hello, Felix. Kay Elma Nganbuchi. Elma Nganbuchi.